Karagdagang serbisyo para sa mga OFW gamit ang eGov.ph app. Ating pag-uusapan kasama sa Department of Migrant Workers Undersecretary Dominique Rubia Tutay. Yusek, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Asik Weng, at magandang tanghali din po, Asik Joey, at sa lahat po ng mga nanonood at tagusubaybay ng inyong programa. Ma'am, bago tayo tumungo doon sa eGov app, pag-usapan muna natin itong OFW na mobile app. Nagagamit pa po ba ito at ano po yung update dito? Opo. Nagkaroon po ng pagpupulong si Secretary Kakdak at saka si Secretary Henry po ng DICT para po i-integrate yung OEC sa e-travel system po natin. Kasi alam naman po natin na yung e-travel, yung OEC po, isa po ito sa pinaka-problema po ng ating mga OFWs bago sila lumabas ng bansa. So hahanapan sila nito. Tapos they have to apply. Dati po walk-in, pero ngayon pwede na po silang mag-apply online. And what's good is pagdating po sa airport, kung ito po ay naka-integrate na po sa e-travel system ng DICT, tuloy-tuloy na po. Not even the requirements of the Bureau of Immigration po ay kakailanganin pa. Kasi integrated na rin po ang e-travel at ang BI system. Ito isa sa mga bunga ng digitalization efforts na iniutos ng ating Pangulo. Opo. So Yusek, sa inyo pong monitoring sa mobile app, ano po yung kadalasan na services na ina-avail ng ating mga OFW bukod po dun sa OFW Pass? Mostly po ito ay una, documentation lang talaga po nila bago sila makaalis ng bansa. Pangalawa po, using the app system po, pwede pong makumusta po natin yung kalagayan ng ating mga OFWs. And then pangatlo po, if they need repatriation, pwede po nating gamitin yung app na ito. Ang isa din pong nakikita nating direksyon ay the moment na may nireport na problema po ang ating mga OFW, maaari pong ipaalam na po natin doon sa next of kin, sa pamilya, para hindi po nag-aalala ang kanilang mga pamilya na nandito sa Pilipinas. And pagdating naman po doon sa ibang bansa, ang atin pong mga migrant workers offices, yung mga attachés po natin, ay mabilis po at agarin po ang nabibigay po na tulong sa kanila. Ayan po, nabanggit niyo po yan. So, kung meron po tayong estimate, kunyari may natanggap tayong concern mula sa OFW, gaano kabilis po yung turnaround time? I think po ang natin siguro, aabutin lang po ito ng ilang minuto lang. Dahil unang-una po, nag-hire na po tayo ng ating mga contact center agents. Meron po tayong 30 at ito po ay dadagdagan pa ng OWA ng 15. Magkakaroon din po tayo ng parang pinaka-monitoring hub para po sa ating mga OFWs para lang simpleng kumustahin lang sila. So, ibig sabihin po nito, kung ang atin pong mga call center agents po ay agad na nakikita on screen yung kalagayan, so madali pong magbato ng mga reports from one unit of the department to another. So ma'am, may bago po bang feature sa eGov app mula sa DMW na inaasahan ng ating mga kababayan abroad at saka ano-ano po itong mga ito? Ito po, yung pagkalinga po ng ating pamahalaan, ang pinaka-importante po dito sa ating eGov initiative, combining the e-travel system with the DICT. So ang ibig lamang pong sabihin, mas mabilis po ang serbisyo ng ating pamahalaan, mas nararamdaman po ninyo ang pagkalinga ng ating pamahalaan, at syempre po, mas mabilis po ang ating aksyon. Eventually po ba, ma'am, i-merge na yung separate apps ng DMW pati itong eGov? Yes po. Yun po ang pag-uusap na po natin with the DICT. Hence, Nasa ang loob na mandato siya. po is by June, all systems na po tayo. Go. Kahapon yan din yung diniscuss ni DICT Undersecretary Dave Almiron na lahat ng mga government agencies nandun na sa loob ng eGov app. Pati yung mga LGUs, yung mga mangangailangan ng mga senior IDs, ganyan, nandoon na rin lahat. Anyway, hingi na rin po kami, ma'am, ng update sa reintegration programs ng DMW. Pwede niyo po ba kami bigyan ng ilan sa mga ito para mapanatiling empowered ang mga kababayan nating OFW? Opo. Sa pagbabalik po ng ating mga OFWs dito sa ating bansa, meron po tayong mga tinatawag na reintegration services. Kabilang na po dito yung halimbawa, livelihood intervention, kung saan binibigyan po natin sila ng mga kaalaman tungkol po sa pagninegosyo bago pa man sila magdesisyon na magnegosyo. At kapag sila po ay nagdesisyon na magnegosyo, meron po tayong kaunting puhunan na pwede po nilang magamit doon sa pagninegosyo. Meron naman pong iba, pagbalik nila, gusto nila ibang trabaho, pero yung skill sets po nila ay iba. So dito po papasok yung ating tinatawag na upgrading, skills
skills training po sa tulong po rin ng TESDA yan at ng private sector. So, bago sila pumunta sa ibang larangan na hindi na nakasanayan, pero in demand po siya dito sa atin. And then, pwede pong training muna bago itawid ka sa wage employment naman po. Para naman po, Yusek, sa mga kababayan natin na nasa abroad, na humaharap sa mga pagsubok, hanggang saan naman po umaabot ang tulong mula sa DMW Action Fund o Action Fund? Ang Action Fund po natin, na napondohan po ito ng ating Pangulo at ng ating Kongreso, ay umaabot na po sa 349,000 na mga OFWs po ang ating naabot. Ito po ay hindi lamang po tulong pinansyal, kundi pati na rin po legal at medical. So kung may mga kaso po ang ating mga OFW sa ibang bansa, ay natutugunan po natin sila sa pamamagitan po ng mga lawyers na hinahire po ng ating mga MWOs abroad. Ma'am, pagdating po doon sa paglulunsad nitong Presidential Action Center, si eGovApp, paano po ang magiging proseso para makapagsubong isang OFW? Bukod po doon sa icon na merong e-report, ang DMW po ba doon sa magiging role nyo doon ay magkakaroon din ng platform para makapagsumbong sila? Yes po, yung mga hinaing po ng ating mga kababayan kapag sila po ay dumating sa Presidential Action Center dito po sa ilo-launch po natin sa San Juan, meron po tayong mga action officers na naka-assign din po para agad tumugon sa kanila pong mga problema. Ito po kabilang dito yung mga legal na pangangailangan. So kung wala man po physically ang ating lawyer doon sa Pay Center mismo, meron po kaming platform na gagawin para makausap po nila yung lawyers po natin na nandoon po sa ating opisina sa DMW naman po. Kasi minsan ang lumalapit, yung kamag-anak na nandito, Opo. sila yung pumupunta Opo. doon. So importante, yun nga ulit, i-remind natin sila na bago po pumunta doon, kailangan po ninyong magrehistro gamit ang inyong Yes. eGovApp Opo. para ma-entertain sila. Supposing, Yusek Nikki, meron akong complaint na gustong idulog sa Action Center through the app. So, again, yung tanong ko kanina, yung turnaround time, gaano kabilis, at Opo. paano natin may ensure na ma-actionan agad yung complaint? Opo. Pag nakita ho natin yung complaint doon sa app mismo, may mga agents po tayo, gaya ng nabanggit ko, na maaari pong tumugon doon mismo sa kanilang mga pangangailangan. Kung ang agent naman po natin ay sasabihin, ma'am, ito po yung mga requirements, pwede nyo pong sumangguni po kayo agad dito sa, bibigyan po sila ng mga address niyan na pwede po nilang puntahan. O kaya kami na rin po ang tatawag mismo sa kanila kung hindi po masagot mismo ng agent natin yung pangangailangan na yon. At ang turnaround time po, tayo po hindi po tayo dapat yung bukas, kundi now na. Now na. Now na. May tanong lang din ako, ma'am, doon sa agents ninyo. Kasi kadalasan ang experience natin kapag dumudulog tayo sa mga call center, hindi alam kung paano sasagutin. So ano yung training ng agents natin para mabilis talaga yung action nila? Ang kagandahan po sa ginawa po ng DMW, mga former OFWs din po ang ating na-train na agents. Kasi alam na po nila kung ano po yung naging sitwasyon abroad ng isang OFW. At pagbalik po nila dito sa Pilipinas, sa ating pong opisina, meron po silang tinatawag na immersion sa iba't ibang uri ng gawain naman po ng DMW. Kasi syempre kung galing ka sa abroad, private sector, hindi mo naman alam how the government functions. So combined po yung skill sets na yon during the training period. Very confident na po ang ating mga manggagawa. Kaya sila rin po yung nakadeploy sa Pay Center po natin. At least they can empathize. Yes. Yes. Okay, ma'am, mensahe niyo na lang po sa mga kababayan natin abroad na nakatutok sa atin ngayon. Sa atin pong mga kababayan, ang pamahalaan po sa pangunguna po ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay inilalapit po ang serbisyo para sa inyo. Saan man kayo naroon, anong panig man po ng mundo, narito po ang pamahalaan para iabot ang tulong agad-agad. Hindi po yesterday, hindi po tomorrow, now na. Ayan, now na. Maraming salamat po sa inyong oras. Department of Migrant Workers Undersecretary Dominique Rubia Tutay. Yusek Nikki, maraming salamat po. Thank you, Dale. Thank you, Ma'am Wen.